Una sa lahat, Police station now! 1, 2, 3! nang gagalaiti sa galit at nagsisisigaw ang lalaki niya sa BGC sa Taguig. Sinubukan makipag-usap ng sinisigawan niya, pero ang sagot ng sospek, pandudura sa muka. Bakit kaya galit na galit ang nandurang lalaki? Yan ang dapat abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Idinamanda si Atong ang sinampanan na reklamong murder kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Kapangyarihan ng Kaban, Yusek Claire Castro bumuelta kay Senate President Chis Escudero sa usapin ng pambansang pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse. At goodbye street parking, pagparada sa tabing kalsada gustong pagbawal ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sinampahan ng reklamong murder at serious illegal detention ng negosyanteng si Atong Ang at iba pang dinadawit sa pagkawala ng mga sabongero. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino ang nagsampa ng reklamo? Jiggy, 30 pamilya ng mga nawawalang sabongero ang naghain ng reklamong murder at serious illegal detention laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pang malalaking taong may kinalaman sa isabong. Kasama nilang nagtungo sa DOJ kanina ang CIDG para ihain ang reklamo. May mga pulis din daw na kasama sa asunto. Ang ina ng isa sa mga nawawalang sabongero na si Merlin Gomez naging emosyonal sa muli nilang paghahain ng reklamo. Umatras daw kasi noon ang common law wife ng kanyang anak kaya hindi nagtuloy-tuloy ang kaso. Ngayon, hindi na raw nila ito susukuan hanggat walang nananagot sa krimen. Pakinggan natin ang pahayag ni Merlin Gomez at iba pang kaanak ng mga biktima. Magulang po yung talaga nangyari hanggang ngayon po. Hindi po, sa totoo lang po, hindi pa ako nakamove on po. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa bahay. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, imbestigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon, magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Jiggy, sabi naman ng Department of Justice, malaki umano ang papel ni Atong Ang sa pagkawala ng mga sabongero. Base na rin daw ito sa pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinambabayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. So, basically, we take it from that. Jiggy, nauna nang itinanggi ni Atong Ang na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Sabi naman ng kanyang abogado, hindi pa nila natatanggap yung kopya nga ng complaint na inihain nga nitong mga pamilya, kaya hindi muna sila magkokomento rito. Jiggy. At Camille, sino pa ang ibang personalidad na kasama sa reklamo? Jiggy, natanungan natin kanina kung kasama rin ba ang aktres na si Gretchen Barreto na sinasangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Ang sabi lang ni Secretary Boying Remulla, itinuturing si Barreto bilang person of interest.
Sinama na rin ang salaysay ng kapatid ni alias Totoy na sina Ella Kim at Jose Patidongan na mga bagong testigo. Si Ella Kim ang nakita umano sa CCTV na nag-withdraw mula sa account ng isang mga nawawalang sabongero. Si Jose naman umano ang nakunan sa isang cellphone video na ini-escortan ang isang nawawalang sabongero na nakaposas. Jiggy, ayon naman kay State Prosecutor General Richard Fadulion, i-evaluate pa nila itong affidavit ng mga pamilya at kung ang makitaan nga ng sapat na batayan at ebidensya, doon lamang magkakaroon ng preliminary investigation at saka hihingan ng panig ang respondent para masagot ang reklamo laban sa kanila. Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Inapila ng ilang grupo ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Silang citizen complainants na una nagreklamo laban kay VP Sara noong Desyembre. Git nila hindi sila naniniwalang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint. Magdadaos ng protesta ang grupo sa harap ng Senado sa August 6. Yan ang petsang tinakda ng Senado para desisyonan kung itutuloy pa rin ba ang impeachment trial. We don't believe that this is the spirit of the Constitution. The spirit of the Constitution is for us to be able to hold our officials accountable po. And what the Supreme Court did has reversed that spirit. Kami nga po na parang nadismaya kami na yung impeachment complaint namin, ang ginamit pa ng Supreme Court para pigilin yung impeachment trial. Samantala, ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nasa 20 senador ang naniniwalang dapat sundin ang desisyon ng Korte Suprema. Pero sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, marami sa kanilang hindi pa naihimay ang SC decision kaya baka personal na opinion lang ito ni Estrada. Nakatakda ring iapela ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Bumuelta ang palasyo kay Senate President Chis Escudero sa usapin ng pambansang budget. Yan ay matapos salmahan ni Escudero, sinabi ng Pangulo sa kanyang sona na i-veto niya o hindi isa sa batas ang budget kung taliwas ito sa mga prioridad ng administrasyon. Ayon kay Escudero, hindi pwedeng basta aprobahan ng Kongreso ang budget na isusumite ng ehekutibo. May kapangyarihan daw ang Kongreso na dinggin at desisyonan ang budget. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na maging malinis ang budget. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sabay na magpapatrolya sa West Philippine Sea ang Pilipinas at India. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, ilang barko ng India ang dumaong sa bansa? Jiggy, 4 na barkong pandigma ng Indian Navy ang dumaong sa bansa. Ilang araw yan bago yung nakatakdang 4 na araw na pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa India simula yan sa August 4. Isa sa mga dumaong na barko yung Indian Naval Ship or INS Sandhayak. Ito ang tinuturing na isa sa mga pinakamoderno ngayong survey ship ng India na pwede ring maging isang ospital sa dagat kung kinakailangan. Ito yung unang pagkakataon na naglayag papuntang Pilipinas ang nasabing barko. Narito ang pahayag ng commanding officer ng INS Sandhayak. As per the UNCLOS, we cannot conduct any survey. We are only here for enhancing our existing cooperation so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores. Bukod sa INS Sandhayak ay nasa Maynila na rin yung Indian Guided Missile Destroyer na INS Delhi. Tad-tad ng armas itong barko na to dahil bukod doon sa mga pangmalakasang naval guns at close-in cannons ay meron itong anti-submarine rocket launchers. Armado rin ito ng BrahMos missiles na hindi magtatagal ay magkakaroon na rin ang Pilipinas bilang bahagi ng AFP modernization program. Inaasahan na makakasama ng mga Indian warships ang mga barkong pandigma naman ng Pilipinas sa isasagawang joint sail at joint patrol sa West Philippine Sea. Habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng
bilateral maritime cooperative activity with India. So yung ating Philippine Navy, Even though we are far, we can help each other so that in the times to come, we can share more information, more training, and do for economic growth of respective countries. Alam mo, Jiggy, makahulugan itong pagbisita ng Indian warships dito sa bansa dahil parehong kaagaw sa teritoryo ng Pilipinas at India ang bansang China. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Aguinaldo. Susunod, Ethics Committee ng Kamara di raw babaliwalain ang panonood ng sabong ng isang kongresista. At sa dokumentado, ang kwento ng isang batang may sakit sa bato. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Palusot sa parusa ang kongresista na nakunang nanonood ng sabong habang nasa plenaryo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng liderato ng Kamara tungkol sa isyong ito? Wala pang kakayag ang mismong liderato ng Kamara tungkol dito. Pero siniguro nung mismo nga bagong chairman ng House Committee on Ethics na si 4Ps Party List Representative JC Abalos na hindi nila babaliwalain itong ang issue nung panonood ng sabong sa cellphone ni AGA Party List Representative Nicanor Briones. Sa ngayon ay binubuo pa nila yung mga miyembro ng komite at mag-a-adopt pa sila ng rules. Umaasa nga si Abalos na sa madaling panahon o sa lalong madaling panahon ay magko-convene na nga itong komite para matalakay na nila kung may maghahain man ng ethics complaint sa Kamara. Pakinggan natin itong pahayag ni Chairman Abalos. Kung may pagkakamali po, meron po tayong tamang paraan ng pagwawasto. I would like to let everyone know na hindi po natin pinabaliwala o babaliwalain ang incidenting ito. We will make sure that we will abide by the proper process. We can't afford to right a wrong with another wrong. At Marian, may tugon na ba rito si Congressman Briones? JP, handa naman daw harapin ni Congressman Briones kung sakaling may maghahain ng ethics complaint laban sa kanya. Pero sa ngayon, wala pa namang naghahain. Nauna na rin humingi ng paumanhin si Briones tungkol sa issue. Narito ang kanyang pahayag. Kung sa tingin nila ay dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. At totoo ba ang balitang aalisin daw si Congressman Briones bilang miyembro ng Commission on Appointments? Sige, hindi pa nga kumpirmado yan. Sa katunayan, wala pa naman talagang inilalabas na pangalan o inaanunsyo kung sino-sinong mga mambabatas yung magiging bahagi o miyembro nga nitong Commission on Appointments. Sinabi nga rin ni Tingog Party List Representative Jude Asidre at ni Congressman Abalos na hindi pa po napag-uusapan o wala pang diskusyon tungkol dito. Ayon naman kay Briones ay makikipagpulong siya, makikipag-usap siya sa liderato ng Kamara sa susunod na linggo sa Lunes. Pero nanindigan siya na hindi raw siya nagsusugal. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ano ba maging kapalaran natin dito at sa nangyayari, ay bahala ng Diyos sa atin. Medyo parang hindi makatarungan. Pero wala naman ako magagawa. Hindi naman totoo yung paratang sa atin na tayo nagsusugal doon sa habang nagpuputuhan kay Speaker. Hindi naman tayo binigyan ng pagkakataon na tanungin. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Pinagmamalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang libreng dialysis sa ilalim ng PhilHealth. Ano ba ang pinagdaraan ng pagsubok ng mga pasyente, lalo na ng mga batang may sakit sa bato? Isyong malalaki, mukha ng maliliit, dokumentado ni Jess De Los Santos. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, karamihan sa mga bata naghahanda ng pumasok. Pero rito sa Isabela, ang 12 anyos na si Alex, dialysis ang inaalmusal. Talagang dialysis bago pumasok? Opo. Bakit kailangan? Meron po kasi kaming sinusunod na na parang cycle. 4 na beses yun. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon, tapos alas 9 po ng gabi.
Pag matapos po... Merong chronic kidney disease stage 5 si Alex. Ang inakalang pagmamanas dahil sa impeksyon nung siya'y 9 anyos, senyales na pala ng sakit sa bato. Peritoneal ang kanyang dialysis. Kaiba sa hemodialysis, hindi nito kailangan ng makina para magsala ng dugo. Nagpapasok lang ng liquid solution sa bahagi ng tiyan na siyang magtatanggal ng toxins. Wala pang 15 minutos, pwedeng gawin sa bahay at covered pa ng PhilHealth. Naiintindihan mo kung bakit kailangan ka mag-dialysis? Opo. Anong pagkakaintindi mo? Dahil po kasi nagkamali ako sa ginawa ko noon na kakakain ko ng pagkain na tulad ng chichirya, processed foods. Nagkaroon rin ako ng ganito na sakit kaya nagkaroon ako ng ganito. Alam niyo, sa murang edad ni Alex, yung mindset niya parang sinisisi niya na yung sarili niya sa naging karamdaman niya. Dahil nga raw sa diet o di kaya sa lifestyle niya. Pero yung paglilinaw ng doktor niya, yung chronic kidney disease niya, bunsod nung tinatawag na nephrotic syndrome. Ibig sabihin, sa murang edad, meron na talagang problema yung kidney niya. Hands-on si Tatay Roden sa diet ng anak. Lalo nagtatrabaho sa abroad si Mrs. bilang domestic helper. Ang dami kasing binawal. Number 1 dyan, sir, yung mga processed food. Umiiyak yan pag sa tuwing makikita niya yung iahain namin na purong gulay talaga, sir. Bagamat kailangan magpakatatag para sa anak, di rin maiwasang bumigay ni Roden. Nag-open up siya nararamdaman niya para siyang babigat. Tapos minsan sinasabi niya sa nanay niya na, bakit kasi nagkasakit ako ng ganito? Minsan nga sinasabi niya, sana namatay na lang ako. Dahil walang budget para mag-kidney transplant, tiis daw muna sa mayat-mayang pagdadialysis. Ngayong tanghali, matapos bumalik ng eskwela para pakainin ng anak, oras na para sa ikalawang cycle ni Alex. Kaya? Kaya po. Mas ka. Paano yung malakas? Yung strong. Yun! Yan ang aming isyong tinutukan. Ako po si Jess De Los Santos. Mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Susunod, pagparada ng mga pribadong sasakyan sa mga pampublikong kalsada, planong ipagbawal. At pandudura ng isang lalaki sa kapwa niya pedestrian sa pool sa video. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinusulong ng DILG na pagbawal ang pagparada ng mga sasakyan sa mga pampublikong kalsada. Ito'y para makabawas daw sa traffic. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, pati ba mga secondary at inner roads kasama dito sa planong parking ban? Jiggy, kung masusunod yung plano ng DILG na total parking ban sa lahat ng mga pampublikong kalsada, lahat ng binabanggit mo ng mga secondary at tertiary roads, maging yung mga inner roads at yung mga tinuturing na barangay roads, lahat yon bawal na dapat paradahan ng mga sasakyan. Andito ako ngayon sa Barangay Highway Hills sa Mandaluyong na malapit lamang sa EDSA. May pinatutupad kasing ordinansa ang LGU na one-side parking. Depende sa ordinansa rin ng barangay. Gaya na lamang na nakita sa aking gilid, 2 lanes available. Yung isa, pinaparadahan pa ng mga sasakyan, habang yung kabila naman, pwede pang daanan naman ng mga motorista. At paliwanag kasi ng DILG, itong kanilang suhestyon na total parking ban, nagsimula raw ito dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos na dapat daw tutukan ng paghanap ng solusyon sa lumalalang lagay ng traffic, at isa nga itong total parking ban sa mga naiisip nilang maaaring solusyon. Makakatulong din daw ito oras na magsimula na yung rehabilitasyon sa EDSA maging sa Guadalupe Bridge. Jiggy. At anong reaksyon ng MMDA at Metro Manila Council sa proposal na ito ng DILG? Nako, Jiggy, halos majority hindi pabor sa total parking ban. Magkakaiba raw kasi yung kondisyon at sitwasyon sa kada LGU. At may iba raw kasi mga inner roads na hindi naman nakakaapekto yung lagay ng traffic nila sa mismong lagay ng traffic naman ng mga major thoroughfares o mga pangunahing lansangan. Kaya pinapayagan pa rin daw nila ang pagpaparada sa mismong kalye.
Sabi nga ni Makati Mayor Nancy Binay, baka raw maibalik pa yung sisi sa pamahalaan dahil kaya bumibili ng mga sasakyan ng ilang individual dahil hindi pa rin ganun kaayos yung public transportation. Ang MMDA, ang mungkahi nila, sabayan na lang daw yung schedule ng color coding scheme para sa ipatutupad na total parking ban. Di hamak na mas maikli raw yan kumpara sa initial na proposal ni Interior Secretary John Vic Remulla na halos buong araw na pagpapatupad ng pagbabawal sa mga sasakyan na pumarada sa mismong kalye. Ngayon, nakatakdang magpatawag muna ng Technical Working Group meeting ang MMDA kasama ang buong Metro Manila Council para ma-identify yung mga lansangan o lugar na ipapatutupad itong no parking zone. Target nila makapaglabas ng resolusyon tungkol dito by September 1. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Mandaluyong City. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita sa Presinto 5. Arestado ang viral na lalaking nandura ng kapwa niya pedestrian sa BGC Taguig. Base sa investigasyon, inakusahan ng sospek ang biktima na binangga siya nito habang tumatawid. Nauwian sa pagtatalo hanggang sa ilang beses dinuruan ng sospek ang biktima sa mukha. Hawak na ng mga otoridad ng sospek. Sugatan ng dalawang driver matapos sumalpok ang isang SUV sa isang L300 sa Coastal Road ng Davao City. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng SUV nang bumangga ito sa gutter. Tumilapan ito sa kabilang lane kaya nabangga ang kasalubong na L300. Nagkaaregluhan na ang dalawang driver. Iklo ang 5 sospek na nanloob sa isang paaralan at nagnakaw na higit 30 laptop sa Santa Ana, Maynila. Lumalabas sa investigasyon na pinasok ang General Emilio Aguinaldo Integrated School noong kasagsagan ng masamang panahon. 5 government-issued laptop at 2 personal laptop na lang ang nabawi sa mga sospek. Ang iba ay naibenta na nila. Kalabos ang 21 anyos na construction worker matapos umano manghalay ng isang menor de edad sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, inimbitahan ng sospek ang 13 anyos na biktima sa kanyang bahay at doon nangyari ang panghalay. Ilang beses itong nangyari hanggang sa mapun isang biktima. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.